Ang pagtalikod ng ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo. Nagugulat o nabibigla sila pagka sinasabi ko na may pagtalikod na nangyari sa ikatlong bahagi ng tunay na Iglesia ni Cristo. Si Manalo po, bumuo siya na tinatawag na Church Administration. Ang layunin upang gumawa ng administrative rules. Ang administrative rules na ito na kanilang ginawa ay siyang ituturo at ipatutupad sa kaniyang mga kaanib. Imbes na God rules. Ang church administration po ay mga tao yan. Kapag ka ang tao ang sinusunod mo sa isinasagawa mong paglilingkod, ito'y walang kabuluhan po sa harap po ng Diyos. Mababasa yan sa Colosas Kapitulo 2, talatang 22 hanggang 23. Kapag ka ang pagsambang isinasagawa mo, o yung kaayusan sa pagsamba, meron kang sinusunod na utos ng tao, wala rin pong kabuluhan sa harap ng Diyos. Aklat ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 9. Ang ginawa po ni Manalo ay hindi na po bagong bagay. Matagal na pong sinabi ng Diyos na mangyayari yan. O ibig sabihin, ipinahayag na nung una ng Diyos yan. At natupad kay Manalo. Paano ko nasabi? Ang babasahin po natin ay Isaias, Kapitulo 24, talatang 5. Panoorin nyo sa TV screen. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nanahan doon, sapagkat kanilang sinalangsangang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Batay sa ating nabasa, pinalitan nila yung kautusan, pati alituntunin ng Diyos. Kaya ang ipinalit, administrative rules. Kaya nagagalit po ang Diyos sa kanila. Mababasa ito sa Isaias 24:16. Panoorin nyo sa TV screen. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawan na may lubhang kataksilan. Ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigaw ang may kataksilan. Kaya wala pong silbi sa harap po ng Diyos ang magagarang kapilya, templo. Dahil ang ginagawa nila ay kataksilan sa harap po ng Diyos. Saan sa kaduluduluhang bahagi nagmula ito? Ang babasahin ko 24:15. Panoorin nyo sa TV screen. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Saan sa kaduluduluhang bahagi ng lupa? Sa silangan. Sino po ang kinatuparan ng Isaias 24:15-16? Si Ginoong Manalo at ang kanyang mga ministro o ang kanyang iglesia. Meron po ba tayong ebidensyang mula sa kanila na silang nagpapatunay na sila ang kinatuparan ng Isaias 24:16? Meron po. Panoorin nyo sa TV screen. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin sa pangunahing tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalalan na ito ang layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias
Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Wala pong alinlangan na silang kinatuparan. Subalit sa kanilang pagtuturo kulang. Hindi po nila itinuturo yung sinabi ng Diyos, aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang manggagawang, nagsisigawang may kataksilan. Walang alinlangan na silang kinatuparan ng Isaias 24:16. Subalit kulang lang po ang turo nila. Pansinin po natin yung Isaias 24:15-16 mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa sa 16, sa 15 silangan. Kinakailangan po yung magkadugtong Basahin po natin Isaias 43:5, magandang balita, Biblia. Panood nyo sa TV screen. Huwag kang matatakot, ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ito pong talatang Isaias 45 o 43:5. Hindi po nila kayang tutulan to. Hindi po nila kayang pasinungalingan na silang kinatuparan. Babasahin ng James Mopar, from the far east. Kaya sila po ay tumalikod, o ang ikatlong bahagi tumalikod po sa harap po ng Diyos. Dahil naging manggagawang, nagsisigawang may kataksilan. Dahil ang ginagawa po nila, o ang sinusunod nila, hindi na po God rules, kundi administrative rules. Kung susuriin pa natin yung administrative rules nila, yan ay mula sa mga aral pa ng demonyo. Dahil naging taksil sila sa harap po ng Diyos, ano ngayon ang gagawin sa kanila? Jeremias 6:22. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang isang bayan ay nagmumula sa hilagaang lupain, at isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa mga kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pansinin po ninyo yung talatang aking binasa. Ang banggit doon, at isang dakilang bansa'y pupukawin mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya kung uulitin po natin ang Isaias 24:15-16, walang alinlangan. Kailangan silang pukawin. Sinong pupukawin? At isang dakilang bansa. Pero sinong magsasagawa ng panggigising sa kanila? Para ipakilalang sila nasa pagtalikod. Walang iba kundi ang bayan ng Diyos na magmumula rito sa hilaga. Ito po ang aking itinuturo. Chiesa di Cristo del Norte. Ito po ang ikaapat na bahagi ng tunay na Iglesia ng Cristo. Kaya mali po yung paniniwala nilang ang third ay last na. Ibig sabihin, ang kanilang paniniwala, yung third, wala nang kasunod. Kaya mali po yun. Meron pang ikaapat na bahagi ng tunay na Iglesia ng Cristo. Walang iba kundi ang aking itinuturo, ang Chiesa di Cristo del Norte.